Dalawang magkapatid na babae ang tumayo sa parehong rooftop. 6 na araw ang pagitan at gumawa ng parehong nakakadurog ng pusong desisyon na tumalon. Ang isa ay wasak dahil sa isang gabi ng hindi maisip na karahasan. Ang isa naman ay kinain ng panunumbat ng loob. Ang kanilang mga kamatayan ay hindi ang dulo ng kwento. Sila ang simula ng pagbagsak ng isang pamilya, ang walang humpay na laban ng isang ina para sa katarungan, at isang madilim na katotohanang ibinao ng isang walang malasakit na sistema. Ano nga ba ang tunay na nangyari na humantong sa pagkasira ng isang buong pamilya? Ito ang tragikong kwento ng magkapatid na Yang mula sa Korea. Agosto 28, 2009, 8:18 p.m., isang babae ang nakatayo sa gilid ng isang rooftop. Ang hangin ay nanggugulo sa kanyang buhok habang nakatingin siya sa malawak na lungsod sa ibaba. Ang malayong ugong ng trapiko ay humahalo sa malabong tunog ng telebisyong nagpapatugtog sa isang kalapit na apartment. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakakapit siya sa rehas. Hindi pantay ang kanyang hininga. Sa sandaling ito, tila bumabagal ang oras. Pagkatapos ng walang tunog, bumitaw siya. September 3, 2009, sa rooftop ng parehong gusali, isa pang babae ang nakatayo. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha habang hawak ang isang larawan. Ang larawan ay malakas na kumakaway sa hangin bago madulas sa kanyang mga daliri, tinangay sa kadiliman ng gabi. Isang huling hikbi, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinundan ang landas ng kanyang kapatid. 2 magkapatid, 2 tragikong pagtalon, 6 na araw lang ang pagitan. Ang tanong na nakabitin sa hangin, nagmumulto sa kanilang pamilya at sa lahat ng nakarinig ng kanilang kwento. Bakit? Gaano sila kadesperado para mamatay ng magkasama? Ang kanilang ina, si Ginang Chang, na lang ang natitira para ikwento ang istorya. At pagkatapos ng mga taon ng pananahimik, sa wakas ay ginawa niya ito. Ang bangungot ay hindi nagsimula sa kanilang mga kamatayan. Nagsimula ito ilang taon na ang nakalipas. Gumagapang sa kanilang buhay na parang aninong ayaw bumitaw. Noong 2004, si Yang Sura, ang panganay na anak, ay 30 taong gulang at nasa graduate school. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagbabasa ng mga libro at mga draft ng thesis, masigasig na nagtatrabaho para sa kanyang kinabukasan. Siya ay matalino, disiplinado at optimistic. Isang babaeng may mga pangarap at magandang bukas. Ang kanyang nakakabatang kapatid na si Yang Jong ay 26 taong gulang at may sarili ring mga pangarap. Bagaman ang sa kanya ay umiikot sa ningning ng entertainment industry. Isa siyang backup dancer para sa mga mang-aawit at maraming koneksyon sa negosyo. Isang araw, nakabalita siya tungkol sa isang part-time na trabaho para sa mga extra sa isang film set. Mukhang madali ito, masaya pa nga. Nang walang pag-aalinlangan, inirekomenda niya ito sa kanyang nakakatandang kapatid na si Sora. Ngunit ang tila ordinaryong trabaho ay naging simula ng kanilang bangungot. Pagkatapos ng part-time na trabaho, hindi na katulad ng dati si Sora. Noong una, maliliit na bagay lang, pananahimik sa hapunan, malalayong tingin, ngunit hindi nagtagal, lumala ang mga bagay. Nagsimulang magpalakad-lakad si Sora sa bahay ng walang damit, pinupunit ang mga papel at bumubulong ng mga sumpa. Mamamatay, na tila sinasapian ng kung anong hindi niya makontrol. Nanood ang kanyang ina sa takot habang ang anak na kilala niya ay unti-unting nawawala sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay dumating ang karahasan. Pinagbubuntunan ni Sora ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Ginagawang larangan ng takot at kalituhan ang kanilang tahanan. Dahil sa depresyon,
Tumawag sila ng pulis na kinuha si Sora at dinala sa isang psychiatric hospital. Doon, sa loob ng malilinis na dingding ng ospital, sa wakas ay lumabas ang kahila-hilakbot na katotohanan. Si Sora, nanginginig at umiiyak, ay umamin sa kanyang doktor at sa kanyang ina. Sunod-sunod na lumabas ang mga salita habang inilalarawan niya ang araw na nagtrabaho siya bilang extra. Pagkatapos ng shooting, nagkaroon ng wrap-up party. Lahat ay umiinom at nagtatawanan at ang lalaking namamahala sa mga extra na tinutukoy bilang A ay nandoon din. Inabutan niya si Sora ng inumin. Mapilit kahit tumatanggi ito. Hindi manginginom si Sora. Alam niyang hindi kaya ng katawan niya ang alak. Ngunit hindi tumatanggap ng hindi si A. Sumuko siya, uminom ng isang lagok at ang lagok na iyon lang ang kinakailangan na lumabo ang paningin sa silid. Uminog ang kanyang ulo, nang hina ang kanyang mga binti at masyado siyang lasing para tumayo, lalo na ang mag-isip ng tama. Ngunit iyon mismo ang gusto ni A. Nagkukunwaring tumutulong, inilabas niya si Sora mula sa party. Kailangan mo lang ng sariwang hangin, sabi niya. Ngunit sa halip na sa sariwang hangin, dinala niya ito sa isang malapit na video room kung saan tuluyang nagbago ang kanyang ikinikilos. Wala na ang palakaibigang manager, sa halip ay isang mandaragit. Pinigilan niya ito. Lumaban si Sora para manatiling gising, para pumalag, ngunit masyado siyang mahina at hindi tumigil si A. Lumaban siya ng buong lakas. Umiikot ang kanyang isip, mabigat ang kanyang mga biyas, ngunit patuloy siyang nagpupumiglas. Desperadong makatakas, ngunit lalong lumapit si A. Ang hininga nito ay mainit at nakakasuffocate. Hindi lang niya ito dinadaig sa pisikal. Alam niya kung paano dudurugin ang kanyang espiritu. Susunugin kita ng lighter, bulong niya. Winagayway ito sa harap ng mukha ni Sora. Ihiwain kita ng kutsilyo. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig at nakakatakot. Naninigas si Sora. Tumigil ang kanyang katawan sa paglaban kahit na sumisigaw ang kanyang isip. Namayani ang takot, pinaralisa siya at doon siya hinalay. Nawasak ang kanyang mundo ng gabing iyon, ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Matapos si A, tinawag niya ang iba pa. Isa-isang dumating sila. 12 lalaki sa kabuuan, naghalinhinan sa pang-abuso sa kanya. Bawat isa ay nag-iiwan ng pilat na hinding-hindi niya mabubura. Kinabukasan, gustong magsumbong ni Sora. Gusto niya ng katarungan. Ngunit paano mo lalabanan ang 12 na halimaw kung ikaw ay isang tao lang na nalulunod sa takot at kahihiyan? Ang maiisip na tatayo sa harap ng mundo. Papangalanan ang mga nang-abuso sa kanya, muling babalikan ang bawat segundo ng sakit. Hindi niya ito kaya. Pinatahimik siya ng takot at ang pananahimik ang tumapos sa kanya. Ang kanyang ina, si Ginang Chang, ay hindi papayag na manahimik. Nagsampa siya ng demanda laban sa mga lalaking sumira sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang sumunod ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala ng sinuman. Sa loob ng 1 taon at 8 na buwan, ang investigation ay nagpatuloy na parang isang mabagal at masakit na parusa. Ang buhay ni Sora ay naging isang walang katapusang loop ng mga interview sa pulisya, mga tanong at mga paalala ng kanyang trauma. Pagkatapos, kung kailan akala nila ay may pag-unlad na silang nakakamit, isinara ang kaso. Sabi ng pulis, walang sapat na evidence. Ang mas masakit pa, si Sora mismo ang nag-withdraw ng mga sakdal. Noong una, hindi maintindihan ng mga tao kung bakit, hanggang sa narinig nila ang nakakadurog ng pusong dahilan. Hindi na kaya ni Sora. Ang investigation ay parang muling pagpunit sa kanyang mga sugat araw-araw.
Kailangan niyang ulit-ulitin ang mga detalye ng panggagahasa. Nang magmagkabal ang pulis, nawalan siya ng pag-asa na lalabas pa ang katotohanan. At ang paraan ng pagtrato sa kanya ng mga pulis, iyon ay kasing bagsik ng mismong krimen. Hindi nila siya tiningnan bilang biktima. Tinrato nila siyang parang sinungaling. Kung talagang kinaladkad ka sa loob ng motel room, bakit hindi ka sumigaw para humingi ng tulong? Anong patunay mo na ginahasa kanila? Bakit hindi ka lumaban ng higit pa nung hinawakan nila ang dibdib mo? Bakit hindi ka sumigaw o itinulak sila palayo? Ang bawat tanong ay parang kutsilyong umuukit sa kanyang dignidad. Pagkatapos ay nalaman na sa panahon ng investigation, kailangang magbigay ni Sora ng kanyang testimony sa isang silid na hiwalay sa mga salarin ng isang manipis na harang lang. Naririnig niya ang kanilang mga boses, ang kanilang tawanan habang dinidescribe niya sa masakit na detalye ang gabing sumira sa kanyang buhay. Ang mga mismong lalaking gumahasa sa kanya ay ilang talampakan lang ang layo, nakikinig. Hindi siya pinotektahan ng pulisya. Inilantad nila siya sa mga parihong halimaw na sinusubukan niyang takasan. At nariyan si GB, ang pinuno ng sangay ng ahensya na casual na kinumpirma ang nakakapangilabot na katotohanan. Pumipili ang team leader ng mga babaeng gusto niya at ginagawa ang kung ano-ano sa kanila. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ganyan lang talaga ang takbo ng mga bagay dito. Ngunit ang pahayag na iyon ay hindi humantong sa malawakang pag-aresto. Hindi tinanggal lang ng ahensya ang 4 na lalaki at iyon na yun. Walang sentensya sa kulungan, walang galit mula sa publiko. 4 na pagkakatanggal lang na parang nahuli lang silang nagnanakaw ng gamit sa opisina sa halip na nanggahasa ng isang inosenteng babae. Sa isang interview, isinalaysay ni Ginang Chang ang pagbulusok ni Sora pagkatapos ng investigation. Isang araw pagkatapos ng isang interview sa pulisya, tumakbo si Sora sa gitna ng trapiko, sinusubukang magpakamatay sa isang 8-lane na kalsada. Hindi na talaga niya kaya. Sa mga interview, pinilit nila siyang ilarawan ang panggagahasa ng detalyado habang ang mga boses ng mga salarin ay nasa kabilang silid. Pinagawa pa nila sa kanya ang mga tunog at ungol mula sa gabing iyon, sabi ni Ginang Chang. Hindi lahat ng biktima ng sexual na pang-aabuso ay tinatapos ang sariling buhay. Ngunit naniniwala ako na ang mga pulis ang pumatay sa aking mga anak. Ang mga salita ni Ginang Chang ang naglantad ng masakit na katotohanan. Hindi lang ang mga salarin ang sumira kay Sora. Ang sistema ay may kinalaman din sa kanyang kamatayan. Hindi lang ito haka-haka. Ang mga psychiatric records ni Sora ay nagpapatunay nito. Isinulat ng kanyang psychiatrist May 17, 2005, umiyak siya ng 3 araw matapos magbigay ng kanyang pahayag. Pakiramdam niya ay nakakulong siya dahil ang lahat ay nakasalalay sa kanyang testimony. November 21, 2005, may kalahati pa ng kanyang pahayag ang natitira, ngunit ang makita ang mukha ng salarin ay hindi matagalan. Ang kanilang mga boses ay nagmumulto sa kanya at ang mga alaala ng pagkakulong sa kotse at pagbabanta ay nagdudulot ng patuloy na pagkakabalisa at mga bangungot. Ipinapakita ng mga record ang sinasabi ni Ginang Chang noon pa man. Si Sora ay minulto hindi lang ng mismong pag-atake kundi pati ng investigasyong sumunod. Sa kabila ng trauma, sinubukan ni Sora na magpatuloy. Nag-enroll siya sa isang real estate course, sumali sa isang craft workshop at kumuha ng part-time na trabaho sa isang chicken restaurant. Pilit siyang bumabangon patungo sa buhay. Unti-unti ngunit ang kanyang mga sugat ay masyadong malalim. Ang mundong dati niyang ginagalawan ay parang isang malayong alaala na lang at walang anumang pagsisikap ang makakahila sa kanya pabalik. Sa huli,
Ang bigat ng kanyang trauma ay napapatunayang masyadong mabigat para kay Sora. Noong August 28, 2009, sa ganap na 8:18 p.m., umakyat siya sa ika-18 palapag ng isang apartment building sa Dungo, Seoul. Kumukititap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba habang nakatayo siya sa gilid. Walang nandoon para pigilan siya, at sa isang huling hakbang, hinayaan niya ang sariling mahulog sa gabi. At pagkaraan ng 6 na araw, ang kanyang nakakabatang kapatid na si Yang Jong ay tumayo sa parehong rooftop. Hawak ang kanyang panunumbat ng loob na parang isang mahigpit na gapos sa kanyang dibdib. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagpapakilala sa kanyang kapatid sa part-time na trabahong iyon. Ang trabahong sumira sa kanya. Sa isang huling sigaw para sa katarungang tila walang gustong magbigay. Sinundan niya ang kanyang kapatid sa dilim. Iniwan ang kanilang pamilyang wasak na at hindi na mabubuo pa. Ang kanilang ama ay hindi nagtagal pagkatapos niyon. Dahil sa sobrang pighati, nakaranas siya ng brain hemorrhage at pumanaw. Ang tanging natira ay ang kanilang ina, si Ginang Chang. Ngayon ay isang biyudang wala nang natira kundi ang mga alaala ng paghihirap ng kanyang pamilya. Ngunit hindi handa si Ginang Chang na hayaang mamatay na lang ang kwento ng kanyang mga anak. Noong 2014, nagsampa siya ng civil lawsuit laban sa 12 lalaking humalay kay Sora. Determinadong ilantad ang kanyang mga krimen. Ngunit ang katarungan ay wala sa paningin. Ang demanda ay binasura dahil ang 3-year statute of limitations para sa mga civil cases ay matagal nang nag-expire. Noong panahong nakapagsama-sama na siya ng lakas na at resources para kumilos sa batas, 9 na taon at 6 na buwan na ang nakalipas mula noong pangahalay. Dahil isinara ng korte ang pinto sa kanya, dinala ni Ginang Chang ang kanyang laban sa mga pampublikong protesta. Nagsagawa siya ng mga one-person demonstration sa labas ng entertainment agency na nag-ayos ng mga extra para sa shoot. Ngunit sa halip na simpatiya, ganti ang kanyang hinarap. Sinampahan siya ng mga salarin ng kasong defamation. Dinala pa siya ng prosekusyon sa paglilitis. Ngunit ang korte na kinikilala ang trahedya at sistematikong pagkukulang ay nagpasya pabor sa kanya. Ang hukom sa isang pambihirang sandali ng awa ay nagsabi, hindi namin maaaring baliwalain ang tragikong pagkukulang ng mga pampublikong autoridad at ang matinding paghihirap na dinanas ng inang ito at ng kanyang mga anak. Pinupuno nito kami ng malalim na pighati at kawalan ng pag-asa. Isa itong maliit na tagumpay, isa na walang dalang totoong parusa para sa mga lalaking sumira sa kanyang pamilya. Sila ay malaya pa rin, naglalakad kasama ang mga ordinaryong tao habang ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak na ng tuluyan. Pagdating ng December 2019, wala nang natitira pang mawawala kay Ginang Chang. Dinala niya ang kanyang laban sa internet. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, in-upload niya ang mga pangalan, mukha at personal na information ng 12 salarin. Inilantad niya ang kanilang mga kasalukuyang pangalan. Ang ilan sa kanila ay nagpalit na ng pangalan ayon sa batas at maging ang kanilang mga tirahan. Noong December 23, 2019, inilathala niya ang kanyang galit at dalamhati na ginawang permanente sa isang video para makita ng mundo. Hanggang sa araw na ito, sa 2025, ang video na iyon ay nandoon pa rin. Tumatawag pa rin ang katarungan. Sa batas, itinuturing itong paglabag sa privacy laws. Ngunit hindi natatakot si Ginang Chang. Ano pa ba ang makukuha nila sa kanya kung nawala na sa kanya ang lahat? Noong April 2020, nagsagawa siya ng isa pang one-person protest. Sa pagkakataong ito ay sa labas ng Chering Police Station sa Gwangmyong. Doon nagka-assign si Officer Joe, ang parehong pulis na nag-pressure kay Sora na i-withdraw ang kanyang reklamo maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sa gitna ng protesta, sumiklab ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Ginang Chang at Officer Joe na humantong sa pisikal na away. Pareho silang nagsampa ng assault charges laban sa isa't isa.
At makalipas ang ilang buwan noong Agosto 2020, lumabas ang mga nakakabagabag na balita. Ang ilan sa mga lalaking humalay kay Sora ay nagtatrabaho pa rin sa entertainment industry bilang mga manager para sa mga extra. Hindi sila naparusahan, hindi man lang napaalis sa industriya. Nang malaman ito, tinapos ng MBC Plus ang mga kontrata nito sa mga salarin. At sumunod ang CJ Entertainment, pinutol ang mga ugnayan at sinabing hindi nila alam na ang mga lalaki ay may kinalaman sa kaso ng magkakapatid na Yang. Ngunit hindi ito sapat para burahin ang mga taon na ginugol nila sa pagtatrabaho sa parehong industriya na nagbigay daan sa kanilang mga krimen. Ang katotohanan ay matagal nang nakatitig sa mukha ng lahat. Noong 2013, halos 10 taon matapos ang pangahalay, nalaman na 7 sa 12 salarin ang nagtatrabaho pa rin sa industriya. Ayon sa H newspaper, humahawak sila ng mga posisyon bilang mga executive o team leader sa iba't ibang entertainment companies. Sila ay nagtatagumpay habang ang pamilya Yang ay nakabaon sa trahedya. Noong October 22, 2020, isang espiritual na seremony ang idinaos sa harap ng headquarters ng MBC. Ito ay para aliwin ang mga kaluluwa ng mga biktima, si Sora at ang iba pa na ang mga buhay ay nawasak. Ngunit walang kaaliwan sa katotohanan na 16 na taon na ang lumipas at ang kaso ay mananatiling hindi nare-resolba. Nabigo ang system at wala ni isa ang napanagot. Ngayon, sa 2026, 22 years mula ng panghahalay, ang boses ni Ginang Chang ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang YouTube channel. Ang kanyang mga hiling para sa katarungan ay nananatiling walang kasagutan. Ang kanyang mga anak ay nanatiling nakahimlay at wala ni isa sa 12 salarin ang humarap sa parusa. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay ang tandaan. Ang mga kamatayan ni Yang Sora at Yang Jong ay hindi maiiwasan. Sila ay mapipigilan sana. Sila ay binigo ng isang sistemang binaliwala ang kanilang sakit ng mga pulis na muling nagbigay ng trauma sa halip na proteksyon at ng isang industriyang pinayagan ang mga nag-aabuso na magtagumpay. Ang kanilang paghihirap ay hindi lang sa kamay ng mga umabuso sa kanila, kundi sa pananahimik at kawalan ng malasakit na sumunod. Walang biktima ang dapat piliting muling balikan ang kanilang trauma, hiyain sa pamamagitan ng mga mapanirang tanong o ilantad sa kanilang mga umaatake habang buhay. Habang may investigasyon, walang dalagang dapat matakot na habulin ang kanyang mga pangarap dahil may mga mandaragit na malayang nakaupo sa mga posisyon ng kapangyarihan. At walang nagdadalamhating ina ang dapat iwanang mag-isa na lumalaban sa isang laban na dapat ay nilabanan ng lipunan kasama niya. Ang kasong ito ay dapat manatili sa atin, hindi lang bilang isa pang tragikong kwento, kundi bilang paalala ng kung ano-ano ang kailangang magbago. Kailangan natin ng mga legal na sistema na nakikinig at nagpoprotekta, mga industriya na mananagot sa mga abusado at isang lipunang naniniwala sa mga survivor na hindi humihingi ng perfect mula sa kanila. Sa pagtangging kalimutan sina Sora at Jong, binibigyang pugay natin ang kanilang paghihirap. Ngunit ang pagbibigay pugay sa kanila ay hindi sapat. May utang tayong aksyon sa kanila. May utang tayong pagbabago. May utang tayong mundo kung saan wala nang iba pang mahuhulog sa parehong mga lamat. Kung saan wala nang pamilya ang mawawasak dahil sa pananahimik na ating pinayagan. Hayaan natin ang kanilang kwento ang magsilbing mitsa ng pagbabagong iyon dahil ang pag-aalala sa kanila ay simula pa lamang. Iyon lang para sa araw na ito at salamat sa panunood.